ng Malacanang na suportado ng maraming Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa hangaring maihinto na ang operasyon ng iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa bansa. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kasunod ng report ng Amnesty International na isa umano ang Pangulo sa mga leader na nagpapatupad ng toxic agenda, scapegoats at walang awa sa mamamayan. Ani Abella, batay sa mga survey, 8 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala at kontento sa trabaho ng Administrasyong Duterte. Tiniyak pa nito na hindi kailanman pahihintulutan ng Duterte administration ang extrajudicial killings kung saan nailalarawan sa mga balita na bahagi umano ng operasyon ng pulisya. Anya, mananatiling prioridad ng Pangulo ang interes ng marami at ang polisiya sa pagtamo ng tunay na pagbabago, kasabay ng pagpapaunlad sa ekonomiya at maiahon sa kahirapan ang pamilyang Pilipino. Muling tiniyak ni Pangulong Duterte ang pag-iral ng malinis na pamahalaan. Sa kanyang pagsasalita sa ika-50 anibersaryo ng Asian Development Bank o ADB, sinabi ng Pangulo na titiyakin niyang walang korupsyon po sa ilalim po ng kanyang panunungkulan. Kaya makakaasa mga ito na magagamit sa tama ang inaantabayanan pong mahigit na 4 na bilyong dolyar na loan ng Pilipinas na makatutulong po yan upang maresolba ang problema ng kahirapan sa bansa. Double its effort to foster economic growth and reduce poverty. In line with this, government is pushing for a simpler, fairer, and more efficient tax collection in lower rates and a broader base. We are also working on increasing infrastructure spending to 7.4% of the GDP by 2022. Government will also solicit the participation of private partners in certain aspects of our infrastructure development initiatives. We will also be funding free irrigation, free education, state universities and colleges, and universal health care. Together with the local governments, we are also streamlining business registration and processes, providing support for targeted sectors and intensifying the war against illegal drugs, criminality, and corruption. Nilagdaan na ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang 1,000 dagdag sa pensyon sa mga kwalipikadong Social Security System o SSS beneficiaries. Ay kay SSS President Demetuel Doog, retroactive ito sa Enero 2017. Nakatakdang ibigay niya ang naturang dagdag na 1,000 sa pensyon ng SSS sa mga sumusunod na schedule. Marso 3, 2017, ibibigay ang 1,000 January differential, Marso 10 ang February differential at sa Marso 17 ang March differential. Simula Abril 2017 naman, may sasama ang 1,000 pesos increase sa regular pension. If he continues in the trajectory that he is pursuing, undermining the constitutional guarantees, the human rights, due process and presumption of innocence guarantees in our Constitution, and consolidating power, ultimately what we might see is trajectory towards an illiberal democracy where a popularly elected president over time will undermine the democratic institutions. Kasama si Pangulong Duterte sa idinidiin ng Amnesty International sa kanilang report tungkol sa pag-abuso sa human rights. Ito ang unang pagkakataong na special mention ng bansa sa nasabing report mula noong martial law. Mackenzie Skyla Francisco. Sa global report ng Amnesty International na The State of the World's Human Rights, kasama sa special mention si Pangulong Duterte. Siya, si US President Donald Trump at mga leader ng Hungary, India at Turkey ang sinisisi ng grupo sa lumalalang pag-aabuso ng human rights sa mundo. Sa forward ng report, sinabing pinakanalabag ang human rights sa pagsisi ng mga opisyal sa isang grupo ng mga tao para ilaban ang kanilang isinusulong na hakbang. Ang retorika o pananalita rin daw na ginagamit nila ay nakahihikayat sa tao na gumawa ng masama.
Halimbawa raw nito ang war on drugs ng Administrasyong Duterte, ang mga state-sanctioned violence at mass killings ng vigilantes daw kung saan higit 6,000 namatay ay nangyari matapos ang pag-endorso umano ng Pangulo na patayin ang mga sangkot sa drug-related crimes. Ayon sa Amnesty International Philippines, martial law pa ng huling mas special mention ng Pilipinas sa kanilang report. Ang Philippines is one of the countries to watch for 2017 in terms of human rights. It paints a bad image, no, of the country in terms of human rights. It paints an image of impunity. Nasa 159 na bansa ang sinuri ng grupo. Sa kaso ng Pilipinas, 2 administrasyon ang nagpabilang sa report, ang Aquino at Duterte administration. Isinama rin sa ulat ang mga kaso umano ng torture habang nasa police custody. Ang pag-abuso sa kapangyarihan ng pulis tulad ng nangyari sa Kidapawan, ang pagpatay sa human rights defenders, death penalty at pag-abuso ng armed groups. Pero mas nadiin daw ang extrajudicial killings. Lumalabas na widespread, systematic, planned, organized. Kaya siya naging lumalabas na serious yung pagtingin ng Amnesty International. Panawagan nila sa gobyerno pagtuunan ng pansin ang investigasyon sa mga issue. Sabi naman ng Malacanang ang report ng Amnesty International ay hindi sumasalamin sa saloobin ng mga Pilipino. Suportado raw ng taong bayan ng Pangulo at ang kampanya kontra illegal na droga at krimen base na rin sa ilang survey. Paniguro ng palasyo, hindi kinukonsinti ng Estado ang extrajudicial killings. Nagawa umano ng mga kriminal at pinalalabas lang nagawa ng mga alagad ng batas. Para sa News 5, Shaila Francisco, Bloomberg TV, Philippines. Ilang araw bago ang 31st anniversary ng EDSA People Power 1, nanawagan ang senadora sa mga pulis, sondalo at maging sa mga miyembro ng gabinete. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang pangulo. May mga dumepensa naman kay President Duterte sa mga pambabatikos ni Senadora Laila de Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dapat daw alam ni Senadora Laila de Lima na ang mga tunay na laban ay nasa korte. Doon daw dapat sumagot at magbigay ng matibay na depensa ang senadora, hindi sa isang press conference. Habang si Solicitor General Jose Calida naman, sinabi na ang mga tiradang ito ni de Lima nagpapakita lamang na siya ay high priestess of hypocrisy. Marapat na tumigil na daw ito sa pag-arte na siya ay biktima. Matatandaan sa isang press briefing kahapon, tinawag ni Senadora Laila de Lima si Pangulong Duterte na kriminal, diktador at sociopath. Si Senador Antonio Trillanes, na isa sa mga nagsusulong na isalang muli sa pagdinig si Las Cañas, itinangging nagkainitan sila ng mga kasamahan sa pagtalakay sa issue. Hindi talaga ako magsasalita. Pero I feel good. Sir, may mga Namumula lang yan, pero kanina yan. Ngayon okay na yan. Aminado naman si Senador Manny Pacquiao na may ilang kasamahan siya na uminit ang ulo, kaya ipinagpaliban muna ang caucus. Isa mahirap magdesisyon na wala ka, emosyonal ka. Pero si Senador Frank Drilon, sinabing naayos din daw ang gusot. Bahala na rin si Senador Panfilo Lacson, na chairman ng Committee on Public Order and Illegal Drugs, kung kailan gagawin ang pagdinig. Cool lang, pero cool din. What I'm saying is that the referral yesterday, as we talk now, stands. Well, that's up to the chairman, but it has been referred to the Committee on Public Order and Illegal Drugs. Pati ang Senado kung dapat bang imbestigahan muli ang Davao Death Squad na iniuugnay ng dating pulis na si Arthur Las Cañas kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tutol dito si Senate Justice and Human Rights Committee Chair Senator Richard Gordon. Sa panayam kahapon ng CNN Philippines, sinabi ni Gordon, hindi kapanipaniwala si Las Cañas. Pero para kay Senator Bam Aquino, dapat imbestigahan ang dating pulis. Sa aking panayam sa programang The Source, sinabi ni Aquino na kailangang kilatising mabuti ang mga pahayag ni Las Cañas matapos niyang bumaliktad sa kanyang unang testimonya. Palagay ko mahalagang malaman natin ano talaga yung nangyari. Why is he changing his story? Why now? And considering na pag binago niya yung kwentong yan, he's practically writing his death warrant. He is admitting to murder. He is admitting to perjury at the minimum, admitting to murder, of course, which is maximum crime. And gusto nating malaman ano ba talaga yung nangyayari dyan. And I think just to turn a blind eye to this would be worse for our institution. Pabor din si Senator Grace Poe sa investigasyon. Aniya dapat bigyan ng pagkakataon si Las Cañas makapagpaliwanag. Ako'y
umaapila rin sa mga kasama ko. Ayaw naman natin na basta hearing lang tayo ng hearing, pero nandito tayo para matutunan kung ano ba yung katotohanan. Bigyan natin siya ng pagkakataon mag-explica. Hindi naman nangangahulugan na totoo ang sinasabi na niya agad, kaya nga gusto natin malaman. Sinabi naman ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chair Senator Ping Lacson, handa na ang kanyang komite na dinggin ang mga pahayag ni Las Cañas. Pero aniya, hindi pa malinaw sa kanila kung anong batas ang kailangang buuin kung in aid of legislation ang pagdinig. Kasamahan din natin yung nagpupush, Senator Risa, Senator De Lima, Senator Trillanes, at karamihan ng yung kasamahan nila, gusto talaga marinig yung pahayag ni Las Cañas. So ako naman, dahil na-refer sa committee ko, kailangan gawin ko rin yung aking trabaho. Medyo ligaw pa rin ako, ano ba yung legislation na tatahakin namin kung papayagan naming madinig ang muli ang salaysay ni Las Cañas. Iniisip ko pa, kung patungo tayo sa legislation, anong klaseng legislation ang ating? Tinanong ko kay Senator Trillanes to kahapon at hindi rin malinaw yung sagot niya. Ng pamahalaan ang simple at tahimik na paggunita sa ika-31 anibersaryo ng People Power Revolution sa Sabado. Tiniyak ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara magiging makabuluhan ang selebrasyon ngayong taon. Hindi katulad ng nakagawian, sa loob ng Camp Aguinaldo gagawin ang mga programa imbes na sa People Power Monument. Sinabi ni Guevara gusto ng pamahalaan na balikan ng mga Pilipino ang mga aral sa makasaysayang rally. Wala rin daw kinalaman ang pagiging malapit ni Pangulong Duterte sa mga Marcos, kaya gagawing simple ang paggunita ngayong taon. It does not indicate that the present administration or the EPPC is giving any less significance to the celebration of the 31st anniversary. Just like any young lady who is celebrating her 18th birthday, we normally celebrate it with pomp. But when she celebrates her 19th birthday, that doesn't mean that if there's no celebration similar to her debut, that her birthday is given any less significance. Joma ang nagpapatay sa mga NPA. They wanted to surrender. Now the microphone is mine. There was no information coming out and records were black. 3 decades after the People Power uprising, the country is still divided between those who wish Marcos stayed in government and those who supported his fall. We were willing to die, and I don't know if you are willing to die for your country in the same way that we were willing to die for our country. Attorney Aleta Tolentino says the government's plan to have a smaller and simple commemoration of EDSA won't affect their plans to march from EDSA Shrine to the People Power Monument. For Rachel Contreras, a representative of the youth group Millennials Against Dictatorship, it is important to keep the new generations lit with passion and appreciation for the EDSA revolution. I don't think it's laos, and to the government who say that we should move forward, we can still move forward without forgetting the past. While for PDP Laban member and Marcos supporter attorney Larry Gadon, the choice of the government to hold smaller celebrations is fit for the times. He believes people are not interested in remembering the EDSA revolution anymore. Gadon even threatened to erase all tangible signs of the Aquinos. That is why I want to erase the names of the Aquino on our institutions like the Manila International Airport because Ninoy was a traitor. No? He should not be called a hero. Meanwhile, professor and writer Crispin Maslog, who just released a book of jokes and essays on the martial law era, believes now is the perfect time to share jokes openly to remind people of the darker days. Tanong sa Marcos Rally, sino ang ama ng bayan? Si Marcos, si Marcos. Sino ang ina ng bayan? Si Imelda, si Imelda. Ano ang gusto ng bayan? Maulila, Maulila. Isabella Montano, CNN Philippines. The Trump administration sets Ilang mga kabataan ang kasalukuyang nagtitipon-tipon dito ngayon sa harap ng People Power Monument. Meron silang dalang mahabang kulay itim na banner at tinalian ito ng mga lobo. Pinapalipad nila ito ngayon na parang saranggola.
Sinasabi dito sa banner na ito na hukayin. Ibig sabihin na patuloy silang nananawagan na hukayin ang mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani dahil hindi umano siya nararapat doon. Gusto rin nilang papanagutin si Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y extrajudicial killings at higit sa lahat ay ang pagpapasimuno nito sa pagpapalibing sa dating Pangulo. Nananawagan din sila ng muling pagkakaisa at ibalik ang diwa ng EDSA. Sinabi ng tagapagsalita ng grupo na si Kat Luch, bagamat nagtagumpay ang unang revolusyon at naialis ang diktador, hindi pa rin tuluyang nakamit ng mga Pilipino ang tunay na pagbabago. Dahil dito nananawagan sila na makiisa sa kanilang mga isasagawang pagkilos sa darating na Sabado, February 25, sa mismong anibersaryo ng People Power Revolution. Magkakaroon sila na isang malaking pagtitipon sa libingan ng mga bayani. Yumi Lugod, CNN Philippines. Nag-iisang anak ko yun. Mahal na mahal ko ang anak ko yun, ma'am, kasi katabi ko sa pagtulog yun, kami mag-ina. Kahit 18 anyos na yun, nasa gitna namin yun, pag nagtutulog kami. Isang maayos na libing lamang sana ang nais ni Macario Dagondon para sa kanyang uniko ihong si John Michael. Ngunit ang pakiramdam niya ay walang sapat na tulong na ibinibigay ang pamunuan ng eskwelahan. Gusto ko lang malibing yung anak ko sa magandang libingan kasi kami yung nagrabyado. Ang asawa naman ni Jeneline Salatan na si Mark Carlo ay isa rin sa mga nasawi sa trahedya. Bakas pa rin ang matinding trauma sa kanyang mukha, lalo na't siya'y manganganak pa naman. At lalong hindi nakatulong ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng eskwelahan sa nasabing meeting. Hindi na kasi siya maano kasi nai-stress siya. Buntis pa naman. Sa Mahar Funeral Homes naman, ramdam rin ng mga pamilya ang tila hindi pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Masakit man ay matyagang inaantay ni Nixon Siringan ang mga labi ng kapatid na si Lovely upang iuwi sa Zamboanga. Hindi raw siya magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang paaralan kung hindi ito magbibigay ng sapat na kompensasyon. Depende sa usapan. Kung ang tulong ba is sapat lang dun sa buhay ng kapatid ko, eh hindi pwede. Magsasampa kami kung hindi sila magipagtulungan. Sinigurado naman ng BestLink na sasagutin nito ang mga gastusin sa ospital at pagpapalibing ng mga nasawi. Yun nga lang sila'y aminado rin na hindi patiyak kung magkano ang kanilang maitutulong sa pamilya ng bawat biktima. Isusulong ng mga mambabatas ang isang investigasyon sa trahedya. Anila, layunin daw nitong makapasa ng mga batas upang maiwasan na ang ganitong mga pangyayari. Rex Remitio, CNN Philippines. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,